Wait lang. Hello guys! Welcome back to my channel. This video guys, kasama ko si Anais. Say hi Anais. Uy Anais! Anais, say hi ka! Uy, baliw ka na record screen na ako. Yung screen ko, ang laki. No! Ang laki ng screen nito. Bili, ano ay. Para pa. Hoy, say hi! Hoy, say hi ka naman sa sa record screen. Dalawa. Dapat lang laki ng ano. Dahil para. So yeah guys, as you can see, hindi siya nait. Dahil naka-record screen na ako. Umabot na rin sa 1.4 billion pesos ang halaga ng isang Nainis. Habang 135 billion pesos naman sa So yeah guys, Juris hindi ko lang talaga nakinig. Like what the hell? Super stress. Wait, no, pinaka-upload ko muna. Huwag na kayo sa kapatid. Paano tayo? Huwag na ka. Paano na ka ako? Nakaretos ka rin yan. Ako. Althea. Ano? Ano? Papa! Hindi biro ang daan papunta sa barangay Santa Fe. Isang oras at mahalong bato, tubig at lahat. Ang biglang tahanin ba dumarating ang tubig na barangay. Ang bababa sa 500 pamilya ang sinasabi na isolate ito sa kasagsagan ng malalakas na ulan nito ang nagdaang araw. Minabot ko ng magbilang Lambar at Elena na maglakad ng 3 oras mula sa bundok para makahili ng sita. Ito ang pinagdaanan ng mga tauhan ng iba-ibang ahensya para makapag ng mga dilim sa lumalagas ng Santa Fe. Ang ilo ito ay sumina at tulungan sa isang steel bridge na kasagsagan ng dagat. Oras ang kalaban. Sa bawat araw na nananatiling isolated ang mga tao, dumadalo ang kumong kalaglasyan. May ilang beses sumabagkatinot ang mga volunteer, hindi sila tumigil. Ito na yung LGU, yung mga taga-barangay at mga volunteer para nga maitawid na yung mga pinakailangan ng mula dito sa amin ito, barangay Santa Fe. Tayo sa araw ang residente. Sa ngayon ay mahirap ang mapalitan ni sila. Maglalagay tayo ng Philippines para yung mga tao
ng lokal na pamahalaan ng San Marcelino, walang namatay sa kabila ng malabilib ng habagat. Pero pinalubog ang isa-isang tirana ng senior citizen na si Crescencia. Naabutan siya ng musti na sinisilip na lang ang kanyang bahay. Tahimik, binilibas, tanging marawagan ng mga anak na nasa ibang bansa ang kanyang nasabi sa mga. Sige na kasano, kung nakasa si Crescencia na mapapakain din sila at makakapag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 
panawagan nito ng lisensya ay panawagan din ang kanilang pinagbabayan na nawalan, nalubog, at tirahan. Kaya mabilis na umaasa na sa mga susunod na araw ay malulupad din ang normal at maayos na pamumuhay. Samantala dito naman sa bahay ng San Francisco, nakausap natin yung mga pamamadaanan at sinabi nila ay lupas din ang bakal ng pagkakataon sa ayaw ng mga presidente na natakay din natin sa malakas na pagkakataon. Kaya naman sa Pinagbayan ay oras tayo ng isa ito na malakas na ato ay agad bilang sa ano. Sinabi niya ang Mayor Sonia Manila na sa isa sa kailangan sa simulahan ng rubber ball dahil mas mahalaga is yung mga tao ay nakapunta sa sentro ng bayan para makakita ng kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat, Papa. Patayan ay isang traffic enforcer matapos barilin ng motorcycle rider na sinita niya dahil sa paglabag sa batas trafiko sa Dasmariñas, Cavite. Ang suspect gusto umunong bawiin ang kanyang motorsiklo, inimpawag ng tipi. Exclusive na papagloy, Jeff Caparas. Sabado ng hapon, ang lapitan ng isang lalaki ang mga nakasilong na traffic enforcer sa bahagi ng Congressional Road sa Barangay Borondon sa Dasmariñas City, Cavite. Nakipag-usap ang lalaki sa mga enforcer